Iba tayo, mga katropa. 11:34 sa AM. DW Double D. Oh, mga katropa! This is Mike Aquino. I would like to invite you to listen to K-Jam Profile Monday. Kasama ko si Joar Herrera. 11 to 12 noon. Dito lang sa DWDD. 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo! Mga katropa, get the latest technology news and issues on News Bites on Air. Thursdays 11 a.m. to 12 noon on DWDD 1134 kHz. Iba tayo! Mga katropa, makinig kayo sa amin ni katropang Rafi Pedrahita. Ito si Marlon Magtira, Vloggers Hours dito sa DWDD. Tuwing Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Vloggers Hour. Katropa Radio, iba tayo! Good morning to our viewers, mga katropa. Ito ang Vloggers Hour on DWDD 1134 kHz. Katropa Radio every Friday 11 a.m. to 12 noon. We are live streaming over dwdd.com.ph. If you want to join in our conversation, ang hashtag natin ay Katropa. At ang Facebook account na pwede natin i-follow sa DWDD ay DWDD 1134. This is Marlon Magtira of TechTV.ph. Kasama natin si katropang Rafi Pedrahita. Rafi Pedrahita. Good morning mga katropa sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at ating mga katropang vloggers sa ibang bansa mula sa Middle East, sa Singapore, sa Malaysia, at dito sa US, California, sa San Diego, California. San Diego, California. Good morning po sa inyo. Samahan nyo kami sa isang oras na talakayan dito sa Vloggers Hour. At syempre, ang ating kahindik-hindik na vlogger, si katropang Ian Irving Bacunga ng TheRubeWriter.net. Magandang umaga mga katropa, and of course, salamat sa pakikinig at pagsubaybay sa Vloggers Hour, sa mga nakikinig sa radyo, sa live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. Itong programang to ay para sa inyo. Yes, this is the Vloggers Hour on DWDD 1134 kHz. We're live streaming at dwdd.com.ph. You don't need to download anything. You don't need to download any plug-in or app. Just log on onto our website on dwdd.com.ph, and live streaming is readily available on mobile devices, tama sa mga iOS, sa Android, at sa mga tablets, katropang mga katropang. Yes. Okay, so What do we have in our next? what we have in our plate, let's give our listeners some ideas on best practices in vlogging, katropang yan. Bigyan mo nga ako ng isa lang. Ano yung sa tingin mo na pinaka-best na practice ng isang na dapat i-practice ng isang vlogger? Ang siguro
is, isa sa natutunan ko sa vlogging, especially sa mga kasama ko, si Katropang Rafi, sila Katropang A, sila Katropang Gian, ayan, syempre ikaw, Katropang Marlon. Isa sa natutunan ko sa inyo, since kayo mga veterano na. Ganon? Veterano na ng aking mga kuya. Consistency and discipline. Yan. Kasi, isa sa mahirap gawin is i-maintain ang status ng website o i-maintain ang disiplina sa pagsusulat. Na halimbawa, dapat araw-araw at least na-update mo na kahit isang write-up ang blog mo. Kung tutusin, especially sa mga bagong vloggers is mahirap i-maintain ang ganong disiplina. So it would take time para ma-adapt natin ang disiplina sa pagsusulat. So, consistency. Siyempre, kapag neglect mo yung if you started on with vlogging, it's a responsibility already. You have a responsibility to maintain it for your readers. Kaya nga sabi nga natin, we are accountable to our readers because we are our own publisher. Hindi tayo nag-report sa publisher, hindi tayo nag-edit because we are our own publisher, our own editor on our blogs. And so, we are not accountable to anyone. Sa mga readers na lang natin, we are accountable to our readers. So, we have to keep in mind that it is our responsibility to provide regular posts for our readers. Otherwise, makakalimutan na tayong puntahan. Alam kung iisipin natin ang ranking for ay consistent every 24 hours. So wala lang bumisita sa vlog mo today, there is a possibility na bumagsak ang iyong ranking sa tropang mga katropa. So if you are going to be consistent and your readers will take notice that you are consistent in your posting, there is more possibility, a greater possibility that you will be visited again by the same follower. Halimbawa, Katropang Marlon, nung start ako, ang rank ng website ko is around nasa 4 million worldwide and nasa 16,000 yata or 18,000 sa Philippines, Alexa. Ngayon, nagulat ako, may pinost si Katropang Rafi na yung latest status, so ang ganda ni status ng website ko ngayon. So, challenge nila ako, maganda yan, umangat, kaya mo bang i-maintain, dapat i-maintain mo yan. Na-maintain mo ba? Kailan ba yun mo pinost Katropang Rafi? Katropang yan ang kausap namin. Yeah. Siguro pinost ko yan. Pinost ko yan siguro mga 2 weeks ago. 2 weeks ago. Yan. Medyo bumabash na ng konti. Parang ganda ng mga pinost niya. So, nagkaroon ng idea yung mga kasama natin sa vlogging industry. Ang status ng mga website natin. Sabihin yung website mo, Katropang Ian. Ngayon, Dati, hindi nung pinost niya, ilan? nasa 1,000, almost 2,000. 1,900 something. Out from 18,000. Pero Joe, May Katropang Digital Spidey, ba yung ranking? may Katropang din sa Pinakamataas Spidey yata eh. nasa Kasi siya yung 1,2 yata. Oo, siya yung pinakamataas. Oo. Yung Tech TV, actually, natuwa ako kasi pinost yun. Nakita ko yung linking sites. Alam mo ba kung ilan ang linking sites yung pinost yan sa Tech TV? Mga 2,000. Malaki. 2,300. Oo. Medyo 4,000 plus yata yung during that time. Pero yung sites linking dito is sobrang sakaputak. Okay. So, well, ako naman, sa tingin ko, ang pwede kong i-share sa mga katropa nating vloggers at sa mga gusto ring vloggers. Ito, yung sa back-end side naman ng pag-vlog, no? Hindi lang ang concentration ninyo yung sa front-end. Kung yung front-end, yung pinabasa ng mga readers natin, yung sa back-end, kailangan natin i-maintain. So, paminsan-minsan, nag-update dapat kayo ng software na ginagamit nyo. For example, kung yan yung WordPress,
may update si WordPress. Minsan, nakakalimutan nyo nang i-update yan. Pag ang mga software at yung mga plugins na ginagamit ninyo ay hindi na-updated, nagkakaroon ng butas yung website ninyo. At malamang magkaroon kayo ng mga back-end attack, tulad ng virus at mga malware attack. So, pag hindi nyo ina-update, katulad yan, recently, meron tayong threat, no, yung heartbeat na virus, no, na nag-harvest ng mga password at mga user accounts sa online. So kapag hindi nyo nag-update, malamang na mag-isip mo isang araw, hindi mo na ma-access yung website mo. Nangyari yan kay katropang Ron na Villagonzalo ng wapinas.com. Pagbukas mo ng website, nandyan pa rin, pero parang ang itsura ng website ay parang bagong install ng WordPress na wala yung mga content niya. Yun pala, may isang plugin sa na hindi i-update. So, kailangan, pag nag-vlog, isa sa mga best practice is to update the plugins and the software that you use. Naku, may gastos ba yan? Katropa Rafi? Walang gastos naman yan. Very minimal naman kasi yung space na kinakain niya. Yung mga update yan, hindi pa yan 1 gigabyte ng mga update yan. Mga konting update lang yan na kailangan mong gawin at kung hindi, mas malaki ang magiging cost niya. Okay, para naman sa techtv.ph ang ating mag-share sa ating mga vloggers on the best practice is you have to write casually. Kung masyadong stiff, kung masyadong juicy. Kasi vlog to eh, hindi naman to news portal. If you are trying to create an impression that your website is a news portal, yan yung hardcore news. Pero kung vlog, pinapakilala mo ng vlog yung website. Write casually. And rewrite the rest. Kunyari, parang nakikipag-usap ka lang. Parang ganito, may kwentuhan lang tayo. Very casual lang yung discussion natin dito sa Vloggers Hour. Parang katulad lang nito yung pagpunta. Unless you are newsbites.ph na ang delivery ng ang mukha niya ay news talaga. Technology news. Straightforward ito. Straightforward, walang opinion, walang emotion. Diretso news. Pero mas maganda sa vlog, ma-appreciate ka ng mga followers mo if you write from the heart. Correct. And you post your own photos. Eksakto, kasi parang wala ka ng mga nagbabasa na yung nagsusulat pa rin pala dito ay tao. At saan kasi tingin mo, ako ba yung nagsusulat nito? Parang robot. Parang robot. And it's a first-hand information. Kasi ikaw talaga yung naka-experience na sinusulat mo. And walang iba. There's no one else who had the integrity to write about any topic under the sun. Except for those who have, actually experienced what happened with your post, about your post. Susulat ka tungkol sa mobile phone, tungkol sa Samsung S5. Hindi mo naman pala nahawakan yung Samsung S5. Ano yung karapatan mo na magsulat tungkol sa Samsung S5? Ano lang, i-echo mo lang kung ano yung na-research mo online. Diba? So, as a vlogger, you write from your own experience. I-vlog mo yung... Siguro, pwede ka mag-vlog ng mga press release. Pero, you rewrite it as if you have experienced it. And if you have not experienced it, do not assume na parang nagawa mo to. Nahawakan mo. So, pangit yun kasi parang dinadaya mo yung mga readers. No? Yun ang problema sa vlogging ngayon. Everyone can be a vlogger. Even my cat, even your cat can be a vlogger. But not everyone can be a good vlogger. Kasi yung cat pwede gawa ng sarili account. Actually, kung sa akin ng kapitbahay namin, may Facebook account. Merong vlog. Diba? Ano pa yung mga ibang best practices? Well, meron tayong nakita dito sa ecodito.com ang best practice. Aside from yung maging casual ka, so it's just okay to say what you mean.
So huwag kang masyadong nakakahon. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo para ma-appreciate ka ng mga readers mo. But of course, syempre kailangan din natin i-screen kung ano ba yung sasabihin natin. Baka naman mamaya, yung nararamdaman natin ay hindi naman pala taakma na sabihin natin or medyo marahas. Diba? So, siguro titignan din natin yung mga bagay na yun. Okay. And syempre kapag ka merong nag-comment, ewan ko dead mo rin. Yun ang maling practice ngayon ng mga vloggers. Kaya nga nag-vlog para makapag-interact. Actually, you, aside from disseminating information about a post or about an experience, syempre ang isang goal mo dyan is to interact with your readers. Now, don't miss an opportunity to interact. Huwag mo sabihin na sobrang busy mo, hindi ka makakasagot at dead pa rin. Masasaktan yung nag-comment. May technique ako dyan, sinare ko to sa mga, dahil na minsan nakikita tayo ng isang corporate client natin na nag-venture in the vlogging. Ang technique ko dyan, kung may nag-comment ngayon, bukas mo sagutin. Tanongin mo ako, Bakit bukas pa? kasi pag bukas mo sa sinagot, babalik ulit sa susunod. Kasi pag ngayon, tapos na agad yung interaction nyo, di ba? Comment siya ngayon. Totoo pa ang battery life nito umabot ng 8 hours. Pag sinagot mo siya sa ngayon, Wala na. tapos na ang storya. Okay, sagutin mo siya bukas para bukas babalik siya. At saka, Kasi pag sumagot ka, magkakaroon siya ng notification sa email niya na, "Uy, sumagot si Digital Spy, tingnan natin kung anong sagot." ako ang experience ko Technique dyan. yan. Ang experience ko dyan. Kunyari ako mismo yung nag-comment. Nag-aantay ako every hour kung sasagutin mo ako. Tama. So paulit-ulit na vision. Although it's not a unique visit. It's additional page views. It's additional page. Ibig sabihin, kung 10 beses ako nagpabalik-balik, is plus 10 page views. Ang atake ko doon is may return customer ako. So pag nag-comment ka ngayon, alam nila, pag tumingin kayo sa vlog ko, pag nag-comment kayo, malamang hindi ko sagutin yan. Baka Kahit na nakita mo na. Oo, kahit na nakita mo na. Kasi yung strategy ko dyan, next day, after 24 hours, babalik ka ulit para tingnan mo ulit yun. Kung nakasagot ka. Pero ang ganda yun. Na-schedule ba yung comment? Hindi yata na-schedule, pero dahil birthday ni Ruth Goleska kahapon, binabati natin sa isang katropang vlogger. Ruth Goleska, happy birthday! Happy birthday, Ruth! So kahapon yan. Connected sa topic natin. No? So, iba pa iba pang practices na... Bago yun. Kaya nga, sabi nga, if you don't neglect, kahit na after 24 hours, 72 hours, huwag naman after 1 month. Sagutin mo. Sagutin mo. So remember, your blog is a form of conversation. So keep the discussion alive. Okay, so napunta tayo dyan kasi comment section yan, no? Bantayan nyo rin yung vlog ninyo at tingnan nyo kung yung nag-comment ay legitimate na tao. Kasi kapag hindi mo na-installan ng anti-spam ang vlog mo, maraming comments na off-topic. Yun ito, mga robot lang ito. Mga malicious robots lang ito na naglalagay ng kung ano-ano comments. So, nag-umpisa ka na mag-vlog, tignan mo mismo. Makikita mo rin kasi pag magka-comment yan sa vlog mo, magre-register ng email. So, para makita mo kung legitimate ito, tignan mo kung yung pina-comment niya, connected ba doon sa vlog post na nilagay. Alright. Babalik tayo sa Vloggers Hour. Nakatuto kayo sa 1134 kHz DWDD Katoban Radio. Ibat tayo! This is the Bloggers Hour on DWDD 1134 AM radio. Fridays, 11 AM to 12 noon. Iba tayo, mga katropa. 1134 sa AM. DWDD. Oh, mga katropa, this is Mike Aquino. I would like to invite you to listen to K-Jam Profile Monday. Kasama ko si Doar Herrera, 11 to 12 noon, dito lang sa DWDD, 1134 kHz. Katropa Radio, iba tayo!
Mga katropa, get the latest technology news and issues on News Bites on Air. Thursdays 11 a.m. to 12 noon on DWDD 1134 kHz. Iba tayo! We're back on Vloggers Hour on DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Nasaan na si James? Nandito na. Okay, kasama natin ang ating mga katropang vlogger, si katropang Digital Spidey at katropang Darug Writer. Ano ba ang ating kinover for the last 7 days, mga katropa? Unahin natin si katropang Rafi. Mga tropa, Biyernes na naman, balita tayo. Sa digitalspider.com, ang LG Philippines ay dinala na rito ang pangatlong generation ng L series ng mga smartphones. At lahat ng L series na dinala dito sa Pilipinas, ang mga L40, L70 at L80. Unfortunately, the L90 will not reach the Philippines, but L40, 70 and 80 will have the similar features that they have in the higher end of smartphones like the LG G Pro here. You'll have the knock-on, knock code here, and Ano ba yun? L40 and L70 and L80 will all have the latest Android OS, which is the KitKat, or the Android 4.3 OS. The knock code is the next generation security, wherein you no longer input the password in your smartphones, you just double tap and then the smartphone opens. Ang L40 ay may presyo murang-mura lang, siguro mga 4,000 lang ito. Ang L70 ay mga 5,000. Ang L80 naman ay lalabas pa sa July pero wala pang presyo. So these are budget smartphones. These are budget smartphones para sa mga katropa, mga estudyante. Anong budget yon? How much? Mga 4,000 mga katropa, 4,000 lang. Yun ang pinakamahal? Yun ang pinaka... So, ibig sabihin may less than 4,000? Meron. Alright. At isang local company naman na DTC ay nag-launch na kanilang flagship phone. Ang pinakauna nilang quad-core phablet, 5.9 inch na phablet na tinawag nilang DTC G15 Fiesta. Pag sinabi mong phablet, Ito It's the combination ng isang phone at isang tablet. Kaya ang tawag sa kanya ay phablet. Ang G15 Fiesta ay nasa market na at may presyo lang na 8,880. Yon, sa ibang balita, ang Logitech naman ay nagdala ng 4 na mga kulay na mouse sa Pilipinas. Ang Logitech M235 ay may presyo lang na 750 pesos. Nung tinanong natin ang Logitech representative kung bakit ako bibili ng worth 750 pesos na mouse kaysa bumili ako sa CDR King na 150 pesos lang. Ang sagot ng Logitech, ang M35 wireless colorful mouse ay meron tatlong taong warranty. So, yun. At would like to promote this, no, ang grupo nila Xianxi, ang SEOhacker.com ay magkakaroon ng seminar patungkol sa SEO o itong Search Engine Optimization. Tinaguriang SEO Secrets. SEO Secrets that we don't usually blog. Mangyayari ito sa June 21, 2014 at ang registration ay 2,500 pesos. Lahat ng vloggers, online news, mga e-commerce site, mga nagpapalang magtinda sa internet, kailangan mag-attend ng seminar na ito. Ito ang sikreto kung bakit nasa-search ang inyong mga site sa internet. So, ang seminar na yan ay pinamagatang SEO Secrets. We don't usually vlog about. Ito ay pinangunahan ng renowned SEO vlogger na si Xianxi. Pasa natin ng mga balita ay katropang iyan. Siyempre, hindi-kompleto ang linggo natin pagka hindi natin pinag-usapan ng pagkain. Diba lahat tayo, siyempre, ang mga Pinoy ay mahilig sa pagkain. And hindi lang Pinoy, lahat yata ng tao sa buong mundo. Diba? And gusto ko sanang ibalita yung pinuntahan namin nakaraan ay yung isang event, tinawag ito na Awesome Food
culture. Ito yung event na in-organize sila katropang RJ Ledesma at Anton Diaz. Ito ay nagpunta kami sa Chinatown. Pinuntahan namin yung Lucky Chinatown Mall. Hindi natin alam na meron palang magandang mall sa loob ng Binondo ngayon. And kung paano nyo makikita ang Binondo, makikita nyo siya sa loob ng isang mall. Okay, doon sa Chinatown Mall ng Binondo. Anyway, ang dito, pinuntahan namin, nilibot namin ang buong mall at tinikman namin bawat restaurant. Ano ba ang specialty nila? Ano ba ang ihahain nila? Kumain kami ng siomai dyan. Kumain kami ng siomai, kumain kami ng lapu-lapu. Siopaw. Siopaw, of course. Kumain kami ng kwapaw at kung ano-ano pa. And ito is hindi lang syempre pagkain ang pinag-usapan namin. Pinuntahan din namin ang iba't ibang lugar kung saan makikita ang culture ng China. Like, meron kami pinuntahan na about isang feng shui shop. Okay, so it was the feng shui was explained to us. Yung arrangement ng animals from the dragon, the dog, the pig, and the rest of the Chinese zodiac. Tapos, isa pa is nagpunta kami sa isang Buddhist temple. It's not really actually a temple. It's like a prayer room. Pero, makikita nyo lahat doon ng images ni Buddha and for good luck. Tapos, this chapel or this temple is giving away free pamphlets for those people na gusto mag-aral or gusto magkaroon ng konting kaalaman sa Buddhism. Yan yung isa sa balita ngayong linggo na to regarding sa culture and food. Ito pang Marlon. Alright, yung mga binanggit nila katropang Ian at katropang Digital Spidey ay ang latest na mga entries sa inyong mga blog. Blog sites. Yes, syempre sa techtv.ph at newsbites.ph ang headline namin ngayon. Pinag-usapan natin dun sa programa sa Newsbites on Air nung Huwebes. Nung Huwebes, nagpalabas na ng kautusan ang National Telecommunications Commission. Interesado ako dyan. Oo na! Pinapatawan ng karampatang penalty ang bawat telco. Kabilang na Tawag dyan. dito ay Globe, Smart, at syempre Sun Cellular. Sun Cellular, Katropa ang tawag dyan, rollback sa text. rollback sa text. Ang ibig sabihin, Parang may gasolina lang. kautusan noong November 2011 na kinakailangan isauli ng mga telcos na ito, mga telecommunication companies na ito, ang halos 20 centavos bawat text na isinend ng subscriber, prepaid man o postpaid, Oo. sa hindi mo ka-network. Ibig sabihin, kung Globe ka, nag-send ka ng text sa Smart, Oo. so ang charge doon ay 1 peso. Ang sabi ng NTC noong November 2011, dapat 80 centavos lang. Oh. So from December 2011 up to this point, up to this week, 2014. Oo. every text, ilang milyon yun, ilang billion yun, katropang Ian, katropang Rafi. At hindi lang yun, pinapatawan din ng penalty ng 200 pesos every day sa bawat subscriber. Pero Simula noong December 2000. Pero kagabi, ang sabi ng Globe at ng Smart, nagpalabas nila ng statement na hindi pa nila nakuha yung kopya ng kautusan ng NTC. Pagamat ito ay ini-implement na. Ito ang first time na narinig ko na merong rollback ang text, no? Parang gasolina lang. Okay, so 20 cents mga katropa. Kung nag-send ka ng 1,000 text sa other network, kung naka-smart ka, nag-send ka sa Globe, kakatanggap ka ng rollback. Paano ngayon i-rollback? Ang sabi ng NTC, kung ikaw naka-prepaid, lagyan mo ng load yung mga naka-prepaid na kung magkano yung equivalent na nakuha. Kung naka-postpaid, madali lang yan eh. Babalik Pwedeng lang charge sa sa bill. check the bill, oh. Pwedeng charge sa bill. Pero, or dagdagan ka ng additional Pero credits. sinasabi mo na madali lang, katropang Rafi. Mukhang hindi madali lang to. Kasi alam mo ba kung ilan ang subscriber? Ng lahat. At Lahat ng network. ilang text ang lumalabas sa isang araw. Sabihin na natin na, sabihin na lang natin na nasa 100 million. O para mas madaling i-compute, 10 million na lang. 10 million. Pero ayon sa katropa natin na si Melvin Calibag ng Newsbites Philippines, yung katropa natin, ang bilang niya ay halos nasa 76 million. Wow! So, 76 million 20%. times
20%. Isang text na lang sa 76 million na sa isang araw sa 76 million subscribers times 20 centavos times how many days from December 1 to 21 million. sabihin mo na lang May 1. Ilang million yun? So kung Yung 76, 200 pa sa postpaid subscribers. 76 million yan sa isang araw na na-text sa Ano ba, isang text? isang text. May 21 million na kailangan ibalik yung telco. Sa isang araw. Sa isang araw. Times how many days from December 1 to 2011, di ba? So, 13, so times 3. Oh. So, tingnan natin. Kung times 3, 63 million sa isang Araw. Sa isang subscriber. o sa isang subscriber. Times, Times 12. so sa katutak na yan maapektuhan yung service. Napag-usapan nga namin sa News Bites on Air, medyo matagal pa to. Buti pa pito ito ng siyam-siyam. Oo, kasi dahil mag-aapila pa. Mag-apila. Pwede na makapila mo lang itong kaso mo ito. Narinig ko kami sa statement ng NTC na itong kaso na itong decision na to, appealable ito. So, matagal pa to mga katropa. Kaya magantay tayo. Magandang balita ito para sa mga subscriber. Pero napakasamang balita, negative na balita ito para sa mga telcos. Dahil syempre yung maapektuhan ito yung kanilang finances, yung cash flow nila. Kung ipapatupad ito. Pero ayon sa katropang Melvin, dahil ito ay final and executory na dapat, kung hindi mag-aapila ang mga telco, na sigurado naman na mag-aapila sila, ay medyo matatagalan pa yun. Dahil kung lumapit sila sa Court of Appeals at sinabi ng Court of Appeals, hindi naman ito, pwede pa silang pumunta sa Supreme Court. Oo. Pag umakyat yan sa Korte Suprema, itong mga katropa natin ito, nakabuo na ng pamilya at nagkaapo na. Tapos, kung sila nagkaapo na, paano na tayo? Pero hindi naman nagkakalayo yung mga edad natin. Nakatulad si katropang James, na isa rin palang WordPress vlogger. Katropang James. Katropang James, nasugat dito. Dito. Kumuha ka na. Pull a chair. Ano po? Si James. James, kamusta? Si James ay nag-aaral sa FEU. Yon? FAO ba? Yes, sir. Isa itong nanunubog. Alam mo ba yung nanunubog? Oo. Yung tama lang, nanunubog yun. Nanunubog pala. Hindi pala ako. Anyway, katropang James, kumusta naman ang experience mo sa paggamit ng WordPress? Anyway, before you answer this, para sa ating mga tagapakinig, ang WordPress ay isang platform na ginagamit upang ma-publish ang isang blog sa internet, parang online. So, parang ano lang ito, parang Microsoft Word na glorified Microsoft Word na dinesign for online publishing. Hindi lang ng mga blogger at tropa, pati yung mga mainstream news publication online, may magpagamit ng mga WordPress. Kailan ka pa nagsimula na mag-vlog ka, Tropang James? Actually, nag-start ako last year, March, after ng regular na school year. Nag-isip-isip ako na ang una ko sanang plano, dahil volunteer ako ng different organizations, yung mga ginagawa namin sa mga organizations namin, yung gusto ko i-vlog. Like na ano yung kahalagahan ng isang first aid sa isang pamilya, or anything na pwede kong maituro dun sa mga makakabasa. But habang nag-iisip ako kung ano yung ilalagay ko, na-realize ko na bakit hindi ko siya gamiting platform to motivate others, especially yung mga survivor ng mga bagyo, like Yolanda, like Ondoy, and even maging platform ko siya para i-express yung feelings ko para sa family ko, sa mother ko, especially Mother's Day sa linggo, di ba? So, ayun. Positive naman yun. Akala ko ma-express ko yung feelings ko pag nagagawa. Bakit vlogging? Bakit vlogging? Anong special feature ng vlogging? Bakit ito yung napili mo ng platform? Para ihayag yung naman. So, marami kasing, di ba, social networking, maraming
marami ring Pwede ka rin sa Facebook, diba? Pero naisip ko kasi na instead na, di ba, as mass communication, meron kaming major na journalism. Para hindi rin siya masayang yung mga natututunan ko, why not apply it on vlogging? So, yun. Parang motivation ko rin siya na para hindi naman sayang dahil sooner or later matatapos kami sa pag-aaral. May iba sa amin na mass communication na maaaring hindi mapunta sa Mass communication. sa Napunta sa BPO, yan. So, ganyan. So, bakit kahit nasa ang field man ako mapunta, andun pa rin yung puso ko bilang isang journalist, bilang isang broadcast student, di ba? Napakaganda pakinggan nun. Meron siyang passion for journalism. At gusto ko yan Journalism katropa dahil estudyante pa lang siya, nakita niya na yung kung saan siya patungo. No? Hindi katulad ng mga ibang estudyante ngayon na inaasikaso lang nila yung mga allowance nila. Oo, hindi katulad nung iba na nag-vlog na lang, hindi na nagpatuloy ng profesyon. Oo. Graduate ng technology course. Oo, tapos Nanggaling sa Bicol, tapos nagpunta sa Manila, tapos Nagtayo ng vlog. iniwanan na yung kanyang trabaho, nag-vlog na. Sino kaya yun? Daho! Vlogger na to. Anyway, balik tayo may katropang James, naiba tayo. So, ibig mo sabihin, gusto mong ihayag sa mas maraming tao at sa mas mabilis na paraan. Aside from social media networks, naisip mo yung vlogging. O at saka ano na yan perpetual na archive mo na yan Yung sinabi mo, saan ka man mapunta, na wala ka man sa industriya ng sinasabi mo na nasa journalism, na wala ka sa journalism industry o sa journalism practice, nandun naka-archive yung mga ginawa mo na once in your life, you have exerted an effort to show your passion on journalism. Ayan. So, bakit naman WordPress? Ito, balik na tayo sa una, vlogging. Ang daming platform ng vlogging. Merong Blogger, merong Blogspot, meron ding vlog sa Facebook. Tumblr. Di ba? Tumblr. Sa LinkedIn. Sa Facebook, pwede kang notes. And that's a form of vlogging. So, naisip mo, WordPress. Sino nag-introduce naman sa'yo ng WordPress? Paano mo naman nalaman na mayroong WordPress? Actually, merong seminar na ginawa sa school namin about vlogging. So, ang ginagamit kasi nung vlogger na yun is WordPress. So, nung trinay ko siya, and I also try yung sa Google, tapos yung yung Google Plus. Google Plus, tsaka yung blogspot.com. Mas madaling user-friendly para sa akin. Para sa'yo, yung pinaka-user-friendly yung WordPress. Madali siyang maintindihan gamitin. Hindi gaya ng ibang Sige, saan ba natin matatagpuan yung blog mo? actually, jamesian.wordpress.com. James Ian Ngo, ayan. So, James Ian is exercising his freedom of expression on practically, sinabi niya, sobrang lawak na mga topics na kino-cover niya sa kanyang blog. So, ine-exercise niya ang kanyang freedom of expression sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng kanyang blog. At WordPress ang kanya napiling WordPress, vlogging platform, mga katropa. Yan ang pinakasikat. claim ng WordPress ay 98 to 99% ng lahat ng vlogs sa buong daigdig ay gumagamit ng WordPress. Alam nyo ba na kahit mga malalaking news organization ay gumagamit ng WordPress? Kasama dyan ang CNN. At ang kasama rin dyan, ang digitalspidey.com gumagamit din ng WordPress. At syempre yung therugwriter.net. At pinoytravelblog.com. Na yun, meron ng kumompetensya. Magazine na Adventure ay magtatayo din ng sariling website. Ito ay sa WordPress din. Sa WordPress din gagamitin. WordPress din ang gamitin natin dyan. Alright, so going back to our discussion, nag-inspire tayo at meron isang, how old are you? Kakatropang James? 21 years old. 21 years old! So, hindi nagkakalayo yung edad natin. 21 years ago. So, si Katropang James ay nag-engage ngayon sa vlogging as he is pursuing his study and graduating ka na next year. Yes, sir. Hopefully.
hopefully graduating ka, and another hopefully graduate ka, and another hopefully na i-practice mo ang iyong profession at huwag kang pumunta sa ibang larangan. At keep in mind that education is for learning and secondary is for earning. Ayan, so gamitin mo yung kung ano yung natutunan mo, i-practice mo sa iyong profession at palaguin mo kung ano yung skills at talent na meron ka. Siyempre, sa Vloggers Hour, we are trying to make the everyday life easier of our readers. You, in your own little way, you try to make your neighbor's life easier by Opening their gates. enhancing his talents and using his talents and his skills to a productive. I thought by opening their gates when the grandparents goes out. And anyway, the Vloggers Hour on DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Kasama natin si Katropang Digital Spidey, Rafi Pedrahita at Katropang Ian Bakungan, the Road Writer .net, at syempre ito ang inyong lingkod, Katropang Marlon Magtira ng TechTV.ph. We would like to greet our colleagues, fellow bloggers from Philippine Bloggers Network. Ano ba yun? Philippine Blog Network or PBNet Plus. Siyempre, si Katropang Ron Villagonzalo, Katropang Ted Claudio, Katropang Irene Benitez, si Katropang Barbie, Barbieto, si Katropang Mirna Roman, si Katropang Ted, and then Katropang E-Lifestyle, si Eli Villagonzalo, Si magiting na Giancarlo Viterbo. Rafi Pexon, the second, at si Katropang Silva. Arabel, Katropang Arabel. Ayan, huwag natin kakalimutan. siyempre huwag natin kalimutan si Katropang Mon Magtira ng Moniker at iblog.com.ph. At siyempre pa ang ating mga kasama sa organization ng Armed Forces of the Philippines, ang ating station manager, si Major Mike Aquino, Good morning, Sir Mike. at ang commandant ng AFP-CMO School, Major Joar Herrera. Ayan. Good morning at sa ating mga regular na listeners sa ating live streaming channel na sila Gab at si Sirikit. Hello. Yes, alam niyo ba ang ating mga katropang majors, double majors ay magsimula din ng kanilang vlog. Si katropang Mike Aquino, ang mikeaquino.net at greaterphilippines.com. At si katropang Major Joar Herrera, ang servantsoldier.com. Yan. Alright, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Diba? Kanina, sabi natin na we have to keep the discussion alive on our vlog. So, ito yung mga best practices sa vlogging. yes, yung sinabi natin ni katropang Ian, be consistent on posting your updating your blog, posting your stories, and syempre you have to keep the conversation alive. Don't neglect the comments, and even if you don't neglect, you don't post immediately to generate more page views. Alright, then another thing, Yung sa back-end side, no, nasabi natin na kailangan updated yung software na ginagamit mo dyan at yung mga plugins. Kung hindi, baka compromise yung site mo, mas mahirap yun. and then whenever possible, syempre, we don't have the monopoly of ideas. Sometimes we get ideas from other blogs. Don't forget to put credit on your post. Correct. If give credit where credit is due. Correct. And you know, when you credit a certain blog post from others and you put the link, actually you are inviting the author of that blog post to visit your blog, because
when you put a link, for example, I link one article from Tech TV, the author or the owner of Tech TV will be notified that somebody else has linked. We call that trackbacks. Trackbacks. So, Links or trackbacks. Correct. Ibig sabihin, your blog is tracking that someone has linked back on your website, Yeah. on your blog. So that's one strategy of also inviting other bloggers to visit your site. So to link or to comment in their blog. Yes. While you are posting, while you are creating your blog, you read other blogs, Yes. and then you write about what you read. Yes. You write Also, about you can also get good points from other blogs. Diba? You can get tips, you can get strategies. Like for example, right ideas. diba recently Tropang Rafi sent me to an event, 5-day event, and I discovered that travel is a very good thing to write. So I put up my own blog. Yun nga lang, syempre, it's quite, there's a fault on our side. Siguro sa akin, kasi hindi ko siya ganun for Tropang Rafi. sa amin yung na-discover mo. Yeah. I learned something from it, and it is good. You get the good points na, and yun nga, you acknowledge the person na pinagkuhanan mo. Yes, so you create the link, you provide the link where you got that idea. Yes. And then don't forget to click your own links. Alright, so you have to click first, syempre, it will verify that the link is working, and then your blog will appear on the statistics of that link, and then the blogger the blogger you link on your post will be notified na you have a link with him, right, or you have a link with that blogger, and then it will it is possible that this blogger will link back to you or click back to you. Well, very initial reaction would be if you link me and I will be notified, I'll visit your. Yes, it's like Twitter. You follow me, then I will follow you. Yeah. And then in Facebook, you like me, I will like you also. and I will like you also because you are so nice. Yeah. Just like you. Just like you, just like us. That's right. So And of course, after you have created the post, don't forget to create a link or share it and promote it on your social media networks. Yun ang pinaka-importante, mga katropa. because you cannot deny it that the social media is very famous nowadays. So you might as well use that tool to drive traffic to your website. So after you post it, you might as well share it to your social media channels like Facebook and Twitter. And katropang Ian, there's a tool, a very nice tool just like you, that will automatically share your post. What is that tool? Yes, actually, this is already included on the WordPress platform. They just have to activate it. The Jetpack plugins. Jetpack plugin. And Okay. after that, dun sa settings ng WordPress, so you can check on share. Then you can add up your social networking account. So pagka nag-publish kayo, automatic mapapublish nyo siya sa lahat ng social networking accounts na minamanage nyo. So there's no need to manually visit the site, copy the link, and put it on on Facebook. Diba? It would add up yung mabilis na pagkalat ng article mo. And that will, you will get someone to like your page. Yes, of And then course. it's linked back on your blog. Mhm. Alright, napakaganda ng ating diskusyon, Ano kaya? ng talakayan. Ngayon, we go to our Batiang session! bati. Nakabati na tayo kanina eh. Meron ba ngayon na blind item? The Who, yeah, okay. The Who is this blogger. Okay, the Who is this blogger who attends a
Event. who is attending events as if he is in his pajamas. Oh. The who is this vlogger who attends a very formal event and then he is on Slippers? parang slippers or Oh my God. Yan ba yung minsan naka-shorts? bahay, parang nasa bahay lang, ganyan. So remember, vloggers, we are being stereotyped by the industry. Ano ba naman klaseng vlogger to? Ma-attend ng event? Baka naman yung vlogger event ay outdoor party. I'm defending this vlogger right now because maybe it's an outdoor press event. Or Yun nga kapag ka outdoor press event, sinabi ng mag-rubber shoes, nakabalat. Parang sinasabi, ayokong sumali dyan sa, attend lang ako, at ayokong sumali dyan sa mga activities. Okay. So ano to? Babae, lalaki? The who, basta, it's a vlogger. Okay, sige. Hulaan natin. Yung vlog niya ba ay WordPress o Blogspot? Siyempre, WordPress. Naku! Oh. So accepted na si katropang Azrael dito kasi Okay, binabati natin si Katropang Azrael. Blogspot ang vlog niya. So hindi siya to. Tsaka sino pa? Si katropang Idel. Blogspot din yung ginagamit niya. So hindi rin si katropang Idel to. Idel Santiago. So Hulaan nyo na lang. katropang Hulaan nyo na Spidey, lang. WordPress to. No, makakasama tayo ito. WordPress lahat ng gamit natin. Oo. The who, pero walang tattoo ito. Walang tattoo. Walang tattoo. Oo. Hindi Wala mo tattoo. tattoo. So, wala No, ito. Wala ko to eh. Pero sa tingin ko yung ano na to, yung vlog na to, napakapangit. Ay, naku, wala na. Hindi na tayo kasali dun kasi napakapangit na vlogger. Napakapangit. So remember, para sa mga vloggers, we have to dress decently when we represent our vlog. So if although di tayo nakikita ng mga kung sino pa man, kapag nakita tayo at nakita tayong ganun, nakakababa ng integridad. Nakakababa ng integridad ng iyong pagkatao, hindi lang ikaw, pati ang mga ibang vlogger ay Tsaka nadadamay. ulit-ulit natin sinasabi dito yan. Umpisa pa lang ng mga first episodes ng Vloggers Hour na kung mag-attend ka ng event, dress for the occasion. You get the respect that you like. So kung sa hotel yan, malamang lahat na nagtipunta dyan naka-business attire. Kahit na hindi business, smart casual, di ba? Smart casual. Kahit na hindi business attire, huwag ka lang parang nakapambahay. Baka... So, saan ba itong vlogger na to? Taga Metro Manila to. Patay. Oo, Metro Manila. Ah. Taga Metro Manila pero Matagal na galing yata siyang province eh. Matagal na. So, guys, vloggers out there, bottom line is, you dress appropriately. Properly. Dress properly. Dun sa occasion na pupuntahan nyo. Diba? Malimbawa, pupunta kayo ng isang swimming event ng isang company, syempre naman, dapat nakapag-swimming din kayo. Pero kung pupunta kayo sa isang fine dining o sa isang formal event, dapat naaayon din, nararapat yung pananamit natin, hindi yung para tayo nakapag-swimming lang. Alright, wala na tayong oras mga katropa. Bilis ng oras na Ang bilis ng oras, it's now 10 minutes before our time. Mabilis ang oras Okay, binabati ulit natin yung mga kasama natin sa Philippine Vloggers Network at syempre ang ating mga tagapakinig sa San Diego, California. It's now about 8 p.m. in San Diego, California. Hello there, hello. Thursday evening. Nakikinig sila ngayon. At syempre yung sa mga iba pang panig ng daigdig. Yeah. This is our first remote broadcast. First remote broadcast, and hopefully we can do this more often. Yeah, hopefully next week nasa tabing dagat tayo. Nasa tabing dagat tayo. Let's see. Sana. Pasalamatan ko lang yung aking sponsor, ang Globe Tattoo Home. No? So they provided me with my internet connection at home. And What? They provided you? Dapat i-provide tayo niyan. Okay. And here we go. Adventure Magazine. The third issue is now out. How much is this? This is right now this is free, but when we launch My goodness, it, that is free?
When we launch this in October, it's going to be 80 pesos. Adventure Magazine circulates in Taiwan, Hong Kong, Kuala Lumpur in Malaysia, UK, Vietnam, London, right? London. including London and the Philippines. And our editor-in-chief is our katropang Enzo Luna of Philippine Bloggers Network. Of One Manila Express. Express.com, parang MRT Express. There you go, Adventure Magazine. Meron tong website, no? And they're going to create a website, your online presence. Una, Facebook, Very next one, soon. Twitter. Very soon, adventuremag.com will be out very soon. Alright, so this has been the Vloggers Hour on DWDD, 1134 kilohertz, Katropa Radio. So on Vloggers Hour, just like what I'm always saying, we are putting our humanity onto technology. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito si Katropang Marlon Magtira Kasama si katropang Rafi ng digitalsbyte.com. at Si Ian Bakungan ng roguewriter.net. okay, keep vlogging and keep it cool. Good afternoon. Mga katropa, get the latest technology news and issues on News Bites on Air. Thursdays 11 a.m. to 12 noon on DWDD 1134 kHz. Iba tayo! Iba tayo, mga katropa. 11:34 sa AM. DWDD.